أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تمسك بسنته واقتفى أثره وتمنهج بمنهجه إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga pagali nami na alhamdulillah mas daig kapagsukur nami sa Allah subhanahu wa ta'ala sabab sa kinaimbitar no sa kami apya mawatan idalpa namin ang tuna alhamdulillah na isa tabon sa akida. Kahit malalayo ang ating mga lugar, malalapit din tayo dahil magkaisa ang ating mga akida. Na actually di po na ako makatika pagtalo sa apyangin ng mga bityala nun sabab sa siya ay mufti tano na date na pagkatalo-talo sa guna na sumufti tano o gira sabab sa kinataklif din bun sa laki ando kina imbitar ni Dato Ambas o lango ng mga jamaah sa Muslim Council of Elders na inshallah subhanahu wa ta'ala maapya malimban ni bityala kwa niya na nihabo ni mufti tano pagka-correction sa laki inshallah. Namba iadat ako adab na mga ulama paganay. Sa di makatika pagtalo mga yang ang mga ulama atau ka mga tulabul ilm basta saan pan minihader pan nakatalabok pan mga masda mga ulama mga senior mga ulama. Si Yahya ibn Ma'in rahimahullah ta'ala na may kapagtalo si Imam Ahmad na di si kaning pagtalo ka tigin yakfi an yuftiya Ahmad ibn Hanbal. Saan din tigin si Ahmad ibn Hanbal na date sir kita na pagkakinagtanong ka ni Ahmad ibn Hanbal darin tigin right na salakaw ang mga kuwan na pagtalo-talo gira tubong ba sabab sa kinatawado mo na mufti tano alhamdulillah Allah yahfadhu wa yaziduhu hirsan wa ilma na mito ba tigko ba'da idni kaya mufti ulian na permission ang kasalaki na inshallah ta'ala na pagtalo ako umikada na tumana ako muli ako sa Davao why kaysa makandu sa tanupan na tanong mga pagali ko sa agama Islam na masla na barakat siya sa kanong ummat no Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umika istidi pagrespeto tano sa kanong mga elders tano istidi idrespeto tano sa mga ulama migkakataw nona sa lakita nona sir kita nangagi nona sir kita namando namayapat sa bantang tumumbay pidtalo no Rasul sallallahu alaihi wasallam sa sakano niriwayat ni Imam Tabarani sa sahih sinahipan ni Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala inna barakata hadhihi al-umma fi akabiriha sa bunal bilang tigi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kabarakat niya na ummat tigin ya siya kano mga lukas silan natigi Sheikh Sulaiman al-Ruhaili so mga lukas siya sa agama siya sa ummat Islam na nabagi sa dua timan ikay sa tigin na so mga lukas ta sa ilmo apya kuan pansilan manguda pansilan sa umor okay na siya sa ilmo na lukas silan naulutan tatigin respetuhan tatigin ni ilmo nila nanto ikadua na klasya ng mga lukas siya sa ummat Islam natigin lukas sa umor lukas tigin sa experience sa khibra tigin Sheikh Sulaiman al-Ruhaili okay tigin na kaya sila lukas sa ilmo na irespetuhan sila sa kano kadato nilang respetuhan sila sa kano kalukas nilang sa pitalo a umor namito ba'y kabarakat ng ummatan niya
alhamdulillahi rabbil alamin, na niya na umat na nasasangan. Datano nakaamong siya sa mga Yahudi, datano nakaamong siya sa mga Nasrani. Na ogera, mangini ako mo sa ampon, sa kanong mga audience tanuan niya, nakatalabok siya sa niya ba dalpa, kaya sa mukti tanuan niya, na inshallah ta'ala, na makasisimbula ibitiala ko niya, bahasa ko niya sa guna, sabab sa marakili mga followers na siya sa live, magmonitor sa kita, adi pa kasabot, pakatuntay sa basa na Maguindanaon. Na aron nito na magamit tayo sa Allah Ta'ala sa basa ni Cardo Dalisay. Basa na Tagalog. Langon tano ba? Pangilay sa Batang Quiapo na pagkasabot bun sa Allah sa Tagalog. Tingin may kay need siya ng kay Maguindanaon sa guna. Marunong ka bang magtagalog? Marunong ko sa Peru. Marunong ko tingin sa Peru. Meto ba? Alhamdulillah. Meto ba? Mana Maguindanaon, aron Tagalog din. Inshallah Ta'ala. Nagpapasalamat tayo una kay Allah Ta'ala sa imbitasyon na ito. At ipinapauna ko na gaya ng explanation ko kanina, hindi na sana ako magsasalita kasi andito naman ang mufti natin. Ano ang masasabi ko dito? Andyan naman ang mufti natin. Kung magkamali man ako, isasaluin niya yung mali ko kasi iko-correct niya lang yan kasi andito siya. Ang head ng Darul Ifta ng Soksarjen, si Sheikh Abdullah Kantong. Ganon din ang mga elders natin nandito. Ang umat na ito ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanggat nandoon pa ang respeto sa mga elders sa ilmo at elders sa umur, ay nandyan ang baraka. Pero pag mawala yan, mawala ang baraka. Hadith ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa inulat ni Imam Tabarani sa kanyang sahih, gaya ng binigyan ko ng meaning kanina sa Maguindanaon, sabi ng propeta, inna barakata hadil umma fi akabiriha. Katotohanan, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang pagpapala o biyaya ng umma na ito ay nasa kanyang mga akabir, yung mga senior niya. So sabi ni Sheikh Sulaiman Ar-Ruhaili, nasa dalawa ang senior. Senior sabi niya sa ilmo, pero bata sa edad. Kukunin mo ang kanyang kaalaman, respetuhan mo siya dahil sa kanyang kaalaman na dala. Ikalawa, yung senior siya sa edad at sa experience, sa karanasan, pero junior siya pagdating sa ilmo. Irerespeto mo yung kanyang karanasan at yung kanyang edad. Ganyan ang ating ummah. Sa isa pang hadith na inulat ni Imam Muslim, laysa minna man la yuwakkir kibarana wala yarham saghirana. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi natin kasama o hindi kasama sa ummat na ito, dama kamong tigi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa nyaba ummat, sa umma na ito, ang sino man na hindi marunong magrespeto sa mga matatanda at hindi marunong naman maawa sa mga nakakabata. So ang umat na ito, kumpleto siya sa lahat ng mga akhlakiyat, sulukiyat na yan. At yan ang ating pinagsisikapan sa buwan na ito ng Ramadan. Nakita ko na si Akh Mastura Alba, andito ka pala, akala ko nandito ka. Andyan ka pala. Andyan pala ka. Ang kanyang binigay na topic sa aming dalawa ni Mufti, unity. So kaysa-isa. So kapamagayon. Naalala ko noon, si Sheikh Muhammad Shuaib Abidin rahimahullah, bago siya mamatay, kung sino man yung nandoon sa harap niya nung mamamatay siya, kasi ako ng time na yun, nakapunta ako sa ibang lugar. Hindi ko na mabalik yung sasakyan para makuhan kasi doon ako sa gitna ng daan. Tumawag na sa akin yung mga kapatid na wala na si Mufti. Pero yung mga last moments niya, nakakwento sa akin, sina Ustad Apong at iba pa, ang sinabi ni Mufti, bamagayon ka no. Bamagayon ka no. Magkaisa kayo, sabi niya. So yun ang nakintal sa isip ko kanina nung nakita ko yung tarpaulin. Sabi ko, may katig ko bibiyag si Mufti Shuaib rahimahullah ta'ala na ganun din ang ipapanawagan niya sa kanyang mga estudyante at sa lahat ng umat. So kaisa-isa. Ano ba yung kaisa-isa na dapat? Kasi ngayon, may pagkakaisa sa party list. May pagkakaisa sa politika. May pagkakaisa sa grupo niya. Manawagan siya ng pagkakaisa, pero yung ibang grupo, hindi ko kayo kaisa.
Ano bang pagkakaisa na tinatawag? Kumbaga, ito na topic, nasasak din na niya topic. Kumbaga, sobrang gas-gas na nito. Mag-isa tayo, magkaisa tayo. Apyaso mga kufar na pangirakat bunsilan, pangangat bunsilan sa kaisa-isa. No? Unity team. Oh. Nangyari, wala nang uni. Itim na lang. Oh. Yun na lang natira. So ano bang dapat na pagkakaisa na tinatawag? Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa suratu Ali Imran. Lagi-lagi nating naririnig ito sa mga khutbah. May paganaya na kinapaganad ng kasakapangusiat, kapangutba. Nandiyan ba'y pamando ng ka ng mga imam, ipagtadrid sa ka, ipagtraining sa ka, na ayatan, Ya ayyuhalladhina amanu, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Matapos na, o mga naniwala kay Allah Ta'ala, matakot kayo kay Allah, kagilak kano sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, sa takot na dapat sa Kanya, huwag kayong mamatay maliban na kayong mga Muslim. Kasunod, wa'tasimu bihablillah, kumapit kayo sa lubid ni Allah at huwag kayong magkawatak-watak. Lagi-lagi nating naririnig. Hanggang sa ginawang kanta ng mga supi. Kasi ang gusto ng mga supi, doon din tayo ma-unite sa pagkasupi. Ngayon na nagyari ang gera ng Iran at Israel, ang gusto ng mga tao, magkaisa na tayo sa mga Shia. Diba? Magkaisa na tayo sa mga Shia. Hanggang sa may mga nananawagan na ng unity sa mga Shia, magkaisa na tayo sa kanila. So sabi ni Allah Ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'a, ay tamassaku bihablillah, istamsiku bihablillahi jam'a ayyuhal mu'minun. هذا في تفسير كما جاء في تفسير الإمام القرطبي في الجامع الأحكام أو جامع الأحكام القرآن في جامع الأحكام القرآن sa جامع الأحكام القرآن Imam al-Qurtubi nilabit nilo sa kanu tafsir nin na ang ibig sabihin nun, humawak kayo sa lubid ni Allah, lahat kayong mga mu'minun, wala tatafarraqu fihi, huwag kayong magkawatak-watak, la takhtalifu fihi, huwag kayong magkawatak-watak sa lubid na yun ni Allah. Ang lubid na yun ni Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi ni Imam Ibn Kathir rahimahullah sa kanyang tafsir na Tafsirul Quranil Azim. Sabi niya, ang ibig sabihin doon ng hablullah ay syari'atu. Sa isa namang tafsir, hablullah ay kitabuhu, ang Quran al-Karim. Huwag kayong magkawatak-watak doon sa Quran al-Karim. Ibig sabihin, lutano ba pamagayon? Sa lubid tayo ni Allah Ta'ala magkaisa. Sa kaunot tanong sa Quran na gusto sabdano Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dyan pala tayo magkaisa. Hindi doon sa politika, hindi doon sa pagkamagindanaon, hindi sa pagkairanon, hindi sa pagkatausog, hindi sa pagkasama, hindi sa pagkamranaw. Galing ako doon sa Lanao del Sur nung mga ilang kwan, bago Ramadan, nag-istikbal Ramadan doon, ang invitation sa akin. Subhanallah, makikita mo doon sa kanilang lugar, iba't iba, masaya ka kasi maraming maahad, maraming kwan, pero makikita mo, walang pagkakaisa. Iba ang grupo ni Fulan, ang bang ng grupo ni Fulan sa Subo, ganito. Ang bang ni grupo ni Fulan, ganito. Ang bang ng grupo ni Fulan, inunta, iisang ummat sila, iisang city. No. Nung nagsimula tayo ng Ramadan, na meron pang isa, na siya naman ay sumunod sa Saudi. Samantala, nandun kami ni na Mufti Kantong sa conference na yon na ginawa sa Cotabato, na nagkaisa kami doon na ang susundin namin Southeast Asia at Pilipinas. So kailay sa ulan-ulan, yung pagtingin sa nyata sa ulan-ulan, dito kami mag-depend sa Pilipinas at sa Southeast Asia. Tapos alas 11 ng gabi, may nagdeklara na nakita sa Saudi. So saan dito ang pagkakaisa sa lubid ni Allah Ta'ala? Hindi natin makita doon.
Dahil kapag alam ni Allah subhanahu wa ta'ala na may magwawatak-watak, may mahihiwalay. Kaya sabi na, la tafarraqu. Yan ang sinabi ng mga ulama ng usul, mafhumul mukhalafa. Mafhumul mukhalafa, ibig sabihin mafhumul mukhalafa, pag sinabi ni Allah Ta'ala, la tafarraqu, huwag kayong magkahiwa-hiwalay, magkawatak-watak, meron talagang wawatak-watak, merong hiwalay. At dahil sa pagkawatak-watak na yan, sinuportahan ng hadith, itong ayat na ito, sa Surah Ali Imran, sinuportahan ng hadith ni Irbad ibn Sariya, na tinahsin ni Imam Ahmad sa kanyang musnad, at ni Imam Tirmidhi sa kanyang sahih, at ni Sheikh Al-Albani sa silsilatus sahiha. Sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Alaykum bis-sam'i wat-ta'a, wa in ta'ammara alaykum 'abdun habashi." Sumunod kayo at makinig sa inyong pinuno, kahit pa ang pinuno na yan ay galing sa mga itim na alipin, lahi ng mga itim na alipin. Anong hikmah doon? Paniliwanag sa Al-Awn al-Ma'bud li Sunan ni Abi Dawud, sinabi doon o binanggit doon na ang ibig sabihin nito ay adamul ihtikar, adamul nazar ila al-qabila wala ila al-sha'ab alladhi jaa minhu hadha al-amir. Hindi dapat tignan kung saan galing ang lahi ng amir na yan o ano, basta't siya ang nakalagay dyan, susundin at pakikinggan sa dapat. Kung lahat ng mga hukuman ay nandyan sa kanya, huwag tayong magsabi na, muptinan na tagapadako pa ninan paganay. Kasama ko yun yan doon. Maguindanao buong kami, parehas kami. Siya ang nakalagay na mupti, naka-appoint na mupti. Alayka bis-sam'i wat-ta'a. Sumunod ka at makinig sa kanya. Hadith ang nagsabi sa iyo. Hindi politisyan. Hindi mayor. Hindi gobernador. Hindi. Ang nagsabi, hindi abogado. Ang nagsabi sa iyo, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unuti ka. Sukuan ng kanan. Alaykum bis-sam'i wat-ta'a. Kahit pa galing sa itim na lahi. May kasalsig kita mga Maguindanao na. Arin ito, mababa mamboy kinilita sa mga blaan. Mababa mamboy kinilita sa mga aita. Apyalong pabibumimwak sa kanong mga blaan sa mga aita. Umeka, Muslim si kanin. Kung Muslim siya at nilagay siya dyan sa panunungkulan, alayka bis-sam'i wat-ta'a. Sumunod ka at makinig sa kanya. Rasulullah, hadith ang nagsabi. Hadith. Walang sinabi dyan na, yadate mo na Qurashi. Yadate mo tigin, ang dapat lang ay dapat sa Quraysh nang galing. Wala. Ang rajih sa pananaw na yan, ang rajih pagdating kahit sa khilafa, sa pagiging khalifa, hindi kailangan na galing sa pamilya ng Nabi. Hindi kailangan na galing sa mga, tawag dito, sa mga Arab. Kahit hindi Arab. Si Imam al-Bukhari, hindi Arabo. Mula sa lahi ng mga Rasyan. Bakit natin sinusundan ang mga hadith na ito ni Bukhari? Hindi siya Arabo. Kanas ka rin Arab. Pero pinarangalan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ilmul hadith, sa ilmul sanad, sa jarh wa ta'dil, na siya ang tinatanggap ang kitab niya sa buong mundo. Walang lupalop ng Ahlus Sunnah wal Jamaah sa buong mundo na hindi sumusunod. Wa hatta jaa al-ijma', dumating ang ijma' na inna asah al-kutub al-musannafa ba'da al-Quran al-Karim wa sahih al-Bukhari wa sahih Muslim. Huma sahih al-Bukhari wa sahih Muslim. Matapos sa Quran al-Karim, ijma' ang ating mga ulama na matapos ang Quran al-Karim, ang Sahih al-Bukhari at Sahih Muslim, ang siyang pinakasahih na mga kitab na batayan ng ating agama. Inunta na kana Arab si Imam Muslim, kana Arab si Imam al-Bukhari, si Imam Muslim na Naysaburi. Malapit-lapit din doon sa mga lugar ng mga Pakistani, Afghani, Tajikistan. Yan sila, mga lugar nila. So, ibig sabihin, hindi ibig sabihin na hindi Arab o hindi kuha ng tingin natin, yan ang nigay na mufti, hindi ako magsunod. Huwag kang sumunod kung hindi ayon sa kitab at sa hadith ang sinasabi niya. Pero kung sinasabi niya ay ayon sa kitab at sa sunnah, sa pananaw ng mga salafus salih, wajib sa iyo ang sumunod. Wajib.
Bakit? Hal tastati an tajtahid li nafsik? Binafsik? Ikaw sa sarili mo? Kaya mo mag-ijtihad? Ha? Magaganan ka mag-ijtihad sa ginawa ng ka? Ha? Ustad Mubashirin? Hindi ito ba si Mubashirin? Para hindi ko nakita. Ayan, isa. Kilala. Huwag ka. Kahit nung itim pa ang buhok mo, nakita na kita. Lalo na ngayon, na medyo maliwanag ka na. Ustad Mubashirin. Halimbawa si Ustad Mubashirin, magsasabi siya sa Quran at sa Hadith. At halimbawa ay imam siya ng kanyang lugar. At sinabi niya na ganito ang hukuman, ganito ang ahkam. Susundin natin siya. Kasi ang sinunod natin sa kanyang pagsunod ay pagsunod sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pagkatapos nun sinunod ng propeta, alaikum bis sam'i wa ta'a wa in ta'ammara alaikum abdun habashi. Kahit alipin pa na itim mula sa Habasha, ang manungkulan ng mamuno sa inyo, sumunod at makinig kayo. Doon ang unang unity. Doon ang unang pagkakaisa. Pagkatapos sinabi ng propeta alayhi salatu wassalam, sinabi niya, wa man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan kathira. Sino man ang mabuhay sa inyo mga sahaba ko pagkatapos ng aking pagkawala, ng aking kamatayan, ay makakasaksi kayo ng napakaraming pagkakawatak-watak. Ikhtilafan kathira. Walang problema sa tinatawag na ikhtilaf at tanawwu'. Dalawa ang ikhtilaf, sabi ng mga usuliyun. Ikhtilafu tanawwu' wa ikhtilafu tadad. Sa kitab ni Imam Al-Ghazali na pinamagatang Al-Mustasfa, al-ikhtilafu naw'an. Ang ikhtilaf na tinatawag dalawa. Ikhtilafu tanawwu' wa ikhtilafu tadad. Ikhtilaf o pagkakaiba na pag-iiba-iba, variety. Iba-iba yung kanyang mga, ito, kaul ni Shafi'i, kaul ni Malik, kaul ni ganito. Ikhtilaf tanawwu'. Ang isa, ikhtilaf tadad. Ibig sabihin, ikhtilaf tadad, yun na yung magkontrahan na sa dalil. Ang isa nag-maulid, ang isa hindi mag-maulid, ang isa mag-Isra wal Mi'raj, ang isa hindi. Number 5, ikhtilafun madmum. Yan ang ikhtilaf na hindi kaaya-aya. Kahit pa doon sa ikhtilaf o tanawwu' pagdating sa ijtihad, pinaka-the best pa rin na mayroong magsasalita ng rajih. Para sa ganon, hindi mabawasan ang ikhtilaf o yung pagkakaiba-iba ng kaum ng mga awam. Yan ang sabi ng mga usuliyun. Fasayara ikhtilafan kathira, ay makakakita kayo ng maramihang pagkakawatak-watak sa umma na ito. Fa'alaykum bisunnati, ang solusyon, sabi ng propeta, panghawakan ninyo ang aking sunnah. Yun ang lubid ni Allah. Ang kitab at ang sunnah ng Nabi. Kitab ni Allah at ang sunnah ng Nabi. Alaykum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin min ba'di. Sinabi ni Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, komentar niyo sa hadith na ito, pwede na yun na sabihin, sapat na sinabi ng propeta, alaykum bisunnati. Alaykum bisunnati. Dadin din sinumpatan sa wa sunnatil khulafa'ir rashidin. Panghawakan ninyo ang aking tarika, ang aking sunnah. Tabpad din, wala nang ano mang dugtong. Pero tinugtungan niya, wa sunnatil khulafa'ir rashidin. At sunnah ng aking mga ginabayan na mga khulafa, tagasunod ko. Sunnah ni Abu Bakar, sunnah ni Umar, sunnah ni Uthman, sunnah ni Ali, at iba pang mga khulafa, Abdul Aziz ni Umar ibn Abdul Aziz. Radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Bakit dinugtong pa yun? Sabi ni Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, hada, sabi niya, yadullu ala annahum ma'dhunun bitashri', na sila ay mayroong karapatang magtashri', o yung kanilang tarika isang ayon sa tarika ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang mga sahaba, kung ano yung practice nila, part din yun ng sharia. Lidhalik, kasama sa mga al-masadir al-mukhtalafu fiha sa usul, masadir at-tashri' al-mukhtalafu fiha, o kabilang sa mga batayan
ng tashri', ng sharia, na hindi nagkaisa-isang mga ulama doon, pero kinonsidera ng iba, qaulus sahabi. Qaul ng isang sahabi o fi'lus sahabi o ginawa ng isa sa mga sahaba. Naam. Kaya sagot natin sa mga ahlul bid'ah na magsasabi sila, bakit nyo sinasabing bid'ang ganito at bid'ang ganire? Ang Maulidun Nabi, ang pag-celebrate nito, samantala, sa tempo ni Uthman radiyallahu anhu, ang adhan ay 2. Pagdating sa Salatul Jumu'ah, unang adhan, pangalawang adhan. Sa time ng Nabi, isang adhan lang. Bakit pagdating kay Uthman na 2? Ang sagot doon, fa'alaykum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Pasok doon sa tashri' dahil si Uthman ay kabilang sa mga khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin. Ajma alayhi al-umma, ajma ala dhalika al-ummati jam'a. Al-ummatu jam'a. Ang buong umma ay nagkakaisa, nag-ijma' doon. Walang duda. At sinabi ng propeta sallallahu alaihi wa sallam, patuloy ng hadith, fa'alaykum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, addu 'alayha bin nawajid. Kahit ang inyong ngipin, ikagat ninyo sa lubid na iyon ng sunnah. Ihawak ninyo doon. Pati ang bagang ninyo. Sigatul mubalagha. Ginamitan ng propeta sallallahu alaihi wasallam ng sigatul mubalagha sa sobrang pagkapit sa katotohanan. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Pananggira kanu ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pangilagan ninyo ang mga imbento sa relihiyon, dahil ang mga imbento na dinidikit sa relihiyon ay bid'ah, wa kulla bid'atin dalalah, at lahat ng bid'ah ay kaligawan, wa kulla dalalatin finnar, at bawat kaligawan ay impyerno. Dinagdag ni Imam At-Tirmidhi, wa kulla dalalatin finnar, lahat ng kaligawan ay impyerno. Ngayon, mga kapatid, higit kailanman, habang tumatagal ang panahon, bumabalik ang mga bid'ah sa ating mga lugar. Nabubuhay ang mga bid'ah sa ating mga lugar. At sa pagbuhay ng mga bid'ah na ito, mayroong mga duat ila abwabi jahannam. May mga ulama na nananawagan patungo sa mga bid'ah na ito. Paano? Makikipagkaisa ba tayo sa kanila? Ipipikit natin ang mga mata natin at sasabihin, united we stand, divided we fall. Together we climb to the top of the world. Mana sengal. Sengal na mga kindergarten na kinagraduate nila. United we stand, divided we fall. Umikatigin mag-isay sa tanong tigin na makatindag tanong sa mapya. Umikatigin na mapalak-palak tanong na tigin na mabagsak tanulangon tigin. Failure tanulangon. Uy, correct yun. Pero, ang titignan ba natin sa pagkakaisa yung karamihan? Yung tanalangon na pulumulok na may isa-isa tanuran against sa bid'ah. Okay. Pero ang jensan, andyan pa. Meron pa rin mga pabibid'ah. Ang sa Batumilong, meron pa rin. Doon sa Davao, meron pa rin. So saan ba tayo? Ano ba ang kailangan natin gawin? Lahat ng mga tao, ikampanya natin, langon ka no ba? Bagisay sa tano. Sabi niya, bakit ako makipagkaisa dyan sa'yo? Who you? No si Balasi. Sino ba kayo? Sino ba sila na makipagkaisa kami sa inyo? Bakit kami makipag-unite sa inyo? Manawagan kayo mag-unite kami sa inyo. Itong sa amin, ito na yung nalayaman namin. Ito na yung aming na kinalakhan na mga gawain. Pagdating ng Ramadan, meron kaming Ramadan lights. Pagdating ng Ramadan, meron kaming parade. Nangyari yan dati, Ramadan parade. Pag makita daw ang buwan, magtakbir-takbir, mag-ikot-ikot sa buong mundo. Nangyari yan noon. 2007, nakita ko yan noon. Sabi ko, iba ito May kakaiba na namang ginagawa. Doon sila parang nagkaraban.
Kasi nakita daw ang buwan. Sabi ko, ganyan ba ang mga sahaba mag-celebrate? Oo. Pag makita ang buwan, may lisulan-ulan. Si Abu Bakar, si Omar, si Uthman, si Ali, ganyan ba ginagawa nila? Huwag tigin na, pagkadulit, ano ka na lisulan-ulan, ganun ba? Mag-celebrate, ano tigin? Pag banderitas, tanulangon. Pag pandi, tanulangon ka na lisulan-ulan, ganun ba sila? Ibig sabihin, hindi ka kumakapit sa lubid na yun ni Allah. Dahil ang pagkapit doon, sinabi ng propeta sallallahu alaihi wa sallam sa hadith ni Muslim, sayati zamanun ala ummati al-kabidu ala dinihi kal-kabidu ala al-jamar. Allah, sinabi ng propeta sallallahu alaihi wa sallam, darating ang zaman, ang panahon sa aking ummah na umahawak sa kanyang relihiyon, sa relihiyon na kung papaanong ipinahayag sa akin, itinuro ko sa inyo ng mga sahaba, ay kagaya ng paghawak sa apoy, sa bato na nag-aapoy, sa baga ng apoy. Kadi ka makasabar, kadi ka rin pag-invite nilang kasab, sobra stricto ni nanana. May kitagin ang kuha na, dito pag-invite nyo. Okay, Ustads, invite ka sana namin. Actually, Ustads, ang sadaka sa'yo dito, 17,000. Hindi rin tigin, Ustads, pila ginawa, stricto, kamambu. May kadi ka pang pag-compromise sa stricto ng kanana, di ka namin invited. Allahu Akbar. Namin tumumba sa Ustads, medyo mahinang iman, ano bang stricto sa akin? Kasi Ustads, binawal mo ang pandi. Ustads, binawal mo ang fireworks. Ustads, binawal mo ang Ramadan lights. Totoo lang ito, sa totoo lang tayo. Magbubuka na tayo mamaya. Hindi ba? Maatras na. Hindi, okay lang yun. Wala namang problema dun. Okay lang ba yung symposium na yan? Sa alaga, pido mo, ipadagang na kay agamanan ka. Ibibenta mo na yung aga mo sa konti lang yun. Konti na halaga. I-surrender mo na. Hindi ba? Kung masala na ijtihadiyah, alhamdulillah, ijtihadiyah, ito ang, pero panindigan mo. Huwag kang pagdating sa masala na ijtihadiyah, merong darating, merong kukuhan, yung pagano mo rin malubay, so kinakapat ng ka sa lubid ng Allah, parang mahina din yung hawak mo. Huwag! Tamasak niya agad din. Ilan na sa mga nauna pa sa atin na mga ulama, ang Rasul sallallahu alaihi wa sallam mismo, Rasulullah, sabi ng mga Quraysh sa kanya, Ya Muhammad, ibibigay namin sa iyo ang pinakamagandang babae dito sa Quraysh. Kung gusto mo, pinakamagandang dalaga, para itigil mo lang yung dakwa mo. Ibigay namin sa iyo ang pinakamataas na naranggo, para iwanan mo lang yung dakwa mo. Hindi ginawa ng propeta yun. Hindi ginawa ng propeta. Hanggang sa dumating sila sa punto na nung nanalo na ang Nabi sallallahu alaihi wa sallam, Fathu Makkah na, o doon sa Ghazwatul Badr, nagtanong ang mga ilan sa mga sahaba, si Abu Sufyan, hindi pa siya Muslim nung time na yon, magmumuslim pa lang. Nakapagtanong siya, sabi niya, bakit ganito ang kuwan ni Muhammad? Kung yung pala ang gusto niya, binigay na lang sa kanyang Makkah, hindi na tayo dumaan sa mga gira. Sumagot sa kanyang isa sa mga sahaba, Ya Abu Sufyan, innahan nubuwah. Ya Abu Sufyan, innahan nubuwah. Ibig sabihin doon ni Abu Sufyan, yun ay dahil sa, yan ay sinugo sa kanya na pagka-propeta, sinugo siya ni Allah na maging propeta. Yun ang dala niya. Dahil kung politika lang, pumayag na siya, ipasawa sa kanyang pinakamagandang babae sa Quraysh, ibigay sa kanya ang mga pinakamalalaking posisyon, ang pinakamalalaking yaman ibigay sa kanya. Pero dahil ang pagka-propeta, pagsunod niya sa sinabi ni Allah Ta'ala at pagdala niya sa La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kaya nanggulay, nangyari ang nangyari. Kung hindi sa agama Islam, bakit magsasalita pa ang mga ulama na ito patungkol sa bid'ah, laban sa bid'ah?
Bakit pa si Ustad Shuaib rahimahullah ta'ala, sa ilang taon ng pagdadakwa niya, nandun na yung binumbahan ang bahay niya, nandun na yung papatayin na siya, lahat-lahat lang yun, hindi nag-success sa kanya. Bakit niya patiisin yun? Pwede naman, halimbawa si Mufti Abdullah Canto ngayon, pwede naman siya, magturo na lang siya. Hindi na siya magpapatwa-patwa, hindi na magulong buhay niya, wala siyang kalaban. Pero hindi. Innaha amana. Ito ay amana ng agama Islam. Wala kaming sweldong nakukuha dito. Tanungin mo siya, may sweldo ba siya dyan sa pagkamukti niya? Wala. Pero dahil sa amana ito, ang ibig nating sabihin dito mga kapatid, ang unity na tinatawag hindi sa pagdami ng sasama sa'yo. Hindi. Dahil naiulat sa Sahih Bukhari na sinabi ng propeta, "Wara'aytu nabiyyan." Nung nag-mi'raj ang propeta, "Ra'aytu nabiyyan wa laysa ma'ahu ahad." Meron akong nakitang propeta na wala siyang kasama, follower din. Followers din. Ang akala ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya na yung kunti ang followers. Siya pala yung pinakamarami i-compare sa ibang mga propeta. Inunta na, kukunti na lang talaga yung maninindigan sa kanya. Yun ang tinatawag na as-sawadul a'zam. Yung nangingitim na grupo na yun. Ang nangingitim, as-sawadul a'zam. Dahil i-compare sa ibang umat ni Musa, umat ni Isa, kukunti na lang. Kaya dito sa buwan na ito ng Ramadan, hindi lahat ng nag-ayuno dito nagsimula ng pag-ayuno, tamansin na kinapupusto ko. Hindi lahat dito nag-unite doon sa paghawak sa lubid ni Allah. Hindi. Hindi. Ibahin mo pa yung sa mga kalukasan inunutan nilan, aral mga tapidan nilan. Tigin, mga kalukasan inunutan tan. Ang mga lulo natin ang sundi natin. Sabi ng lulo ko, magsimula ang puasa 18. Kasi sabi niya ang pangalan ng mga araw si Ithnira, si Sulasiya, si Arba'ina, si Khamsiya, si Jumaiya, si Sabtiya. Yan ang napta ng mga matatanda. Ha? Yung mga lasya at atapul, nakauna, na ganun ang kwan nila hanggang ngayon. May nasa YouTube na. Gi-public nila yung kanilang mga pang matatanda. So kung bilang ka, mag-itong ka, sabi niya, ngayon nung taon na yon, last year, ewan ko anong day ba yung nagsimula, Tuesday, yata, halimbawa, Tuesday last year yung simula ng puasa, sa sunod, tumundog lagon, susunod na taon, Wednesday talaga yan, walang duda. Kasi si Thulathiyah, susunod yung kapatid niya si Arba'iniya. La hawla wa la quwwata illa billah. Anongin mo, ngini dalil lang ka. Anong dalil mo? Wala. Sabi niya, napta ng mga Lukas. Namana namin sa mga Lukas, sa mga matatanda. Walang dalil. Walang dalil. So, ibahin mo pa yun. Ibahin mo pa yung di tigin pagunot sa mufti, katigin high-tech tanuran sa guna, na angapan ko po ni Saudi agu Kuwait. So, Saudi nandu Kuwait tigin na, eksakto ikuha nila. Ngina oras, alas 11 na magabi, alas 2. Na mindeclare din ni mufti na suksad din. Mindeclare din ni mufti na Cotabato, mufti na Davao, Danilis, ulan-ulan, Sasadel Patano. Hindi. Doon na ako titingin maghintay sa Saudi. Sa khitab na yun na sumo, lil'am, khitab lil'am, para sa langon, langkum. Tama. Panalo ng jumhur yun. Yan imana na, mailay tigin sa Sakadilpa, na langon ng mga dalpa ng mga Muslim, sa hadith na ito. Ano daw yun? Si Quraib ibn Muslim mismo,